Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede bang tumayo tayong lahat at ating nga pong salubungin ng masigabong palakpak bilang pagsamba natin sa ating Panginoon. Come on, will you clap your hands to Jesus? Come on. Hallelujah. Oh, you are worthy to receive honor and glory and power. Our King of Kings, our Lord of Lords, our Savior, our Master, our Healer, our healing, our health, our wealth. You are our everything, Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God. Oh God, thank you so much for this privilege, Lord, to worship you. Tunay nga po, Panginoon, na sa bawat pagtitipon po namin ay bagong karanasan ang aming pong nararanasan. Your presence is so sweet, so wonderful, so beautiful, beyond comprehension. There is no word, Lord, that we can utter to identify and explain, Father God, your sweet presence in our midst. What we can say, Lord, is thank you. What we can say, Father, is you are amazing God. What we can say, Father, is you are a God that changes not, and nothing we can compare to you, Lord. Ikaw po, Panginoon, ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. You never change. Minsan nagbabago ang aming pakiramdam, nagbabago po ang lahat ng sitwasyon sa aming pong kapaligiran. Nagbabago ang isipan ng tao at puso ng tao, pero kailanman hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin. Hindi nagbabago ang iyong pagtanggap sa amin. You love us the same. Even you know us, Lord God, that even the numbers of our hair, in every details of our life, you know us. And yet, you love us the most, O God. Kaya't Panginoon, ikaw ay karapat-dapat na sambahin at papurihan. And we thank you for your word today. Thank you, Holy Spirit, for speaking to every one of us, ministering to every one of us, Lord. And while I'm delivering your word, let everyone today, wherever they are, even to those in their houses, even to those watching, Lord, yan online, ano man ang kanilang pangangailangan, whatever, Father God, their personal needs, their personal wants, you, Holy Spirit, will minister to them personally. And I declare, Lord God, that healing flows unto them right now in their places right now, Luzon, Visayas, Mindanao, and even to all our OFWs watching right now, oh God. And to those who are in need of comfort, strength, encouragement, motivation, to those who are in need to be ignited in their service to you, in their love to you, let them be filled with your love, Lord. Let your word that has life, that is life, Lord, brings life unto them. In the name of Jesus Christ, I declare, I decree, and I speak, Lord, in Jesus' mighty name. And even everyone in this building, Lord, thank you. Thank you, Father. We give you praise and we give you glory forevermore. In Jesus' name. Amen. Come on, everybody, say amen. One more time, amen. So be it unto you in Jesus' name. Glory, glory. Praise God. Before you sit down, pakisabi mo nga sa katabi mo, you are a successful Christian. Amen. Praise God. So we can now be seated. At yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. To be a successful Christian. Actually, we are already victorious in the Spirit. Nung po tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, there is unexplainable things that happened in the Spirit. Something amazing, something it is beyond human comprehension. Hindi po kayang ipaliwanag ng kaisipan ng tao yung pong nangyari sa atin in the Spirit. In our spirit, powerful, anointed, transformed, righteous, holy,
blessed, wealthy. That's who we are in the Spirit. Kaya nga po, sinasabi ng Biblia, you are already blessed. You are already healed. Kung mapapansin po ninyo, it's everything past tense. No? Nangyari na, naganap na. Pero, bakit hindi nagmamanifest in our life? Because of unrenewed mind. Lahat po ng bagay na nasa Espiritu para magmanifest, dadaan sa isip natin. In our mind. Kaya, hanggat ang isipan natin ay hindi po nagkakaroon ng total transformation or repentance. Sabi nga natin, repentance. Nang ibig po sabihin ng repentance is change the way you think. Change the mindset of your mind. Change your way of thinking. Instead of focusing to the world, instead of focusing to what is happening in the world, instead of focusing to what the traditional says, yung po sinasabi ng tradisyon sa ating pong buhay, sa ating pong mundo na kinagagalawan or ating pong ginagalawan, you need to transform your mind or change your mind, no? Turn away and go to the Word of God. Ang isipan natin ay pinaka-bulb. Alam niyo ba yung bulb? Nakabagsarado po yung bulb, kahit gaano po karaming tubig dun po sa tangke. Pag sarado yung bulb, wala pong lalabas na tubig dun sa gripo. Naintindihan niyo ako? Ngayon, ang isip natin ay katulad ng isang valve. Nakapagsarado yung isip ng tao, isipan natin, sa mga bagay na nandito po sa tangke, sa espiritual, wala pong lalabas yan. Kaya dadaan lahat sa ating pong isipan, ang lahat ng bagay na idiniposito ng Lord sa atin in the Spirit. So when we say, you are successful, let your mind be convinced and let your mind say, or your tongue say, Amen. When we say Amen, ikaw ay nag-a-agree sa sinasabi ng Biblia at ipinapahayag ng pastor na yun ka nga in the Spirit. At pag nag-amen ka, nabubuksan yung iyong kaisipan. Nabubuksan ang iyong mind upang dumaloy ang mga bagay in the Spirit to flow in your being physically. Glory to God. Kaya, mga kapatid, we are not living by sight, we are living by faith. In other words, we are not seeing what is happening in the outside, what is happening in our world, but we are seeing in the Spirit anong sinasabi ng Biblia sa atin. Amen? Praise God. Therefore, you can shout it out. Sabihin natin, I am successful. I am victorious. I am alive. I am healthy. I am strong. I am blessed. I am highly favored. I am what the Bible says I am. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Praise God. Okay, so successful Christian life. Alam mo ninyo, to become a great and successful, it requires tatlong bagay. Una, focus. Pangalawa, discipline. And number 3, commitment. Sa lahat ng bagay, if we want success in life, and even if we want success in manifesting our being in the Spirit, if we want to manifest it in our world, we also need this 3. Focus, discipline, and commitment. Now, wag po nating kalilimutan na lagi pong nakakalimutan ng maraming mga mananampalataya na tayo po ay spirit being na nabubuhay dito sa physical world. We are a spiritual being. That's who we are. Yan ang tunay na ikaw na nabubuhay tayo dito sa mundong physical pansamantala. Sabihin nga natin, pansamantala. Pag sinabi natin pansamantala,
anytime, any moment, we're gonna exit from this world. Aalis tayo sa mundong ito. Kaya nga po, okay lang na tayo po'y mag-focus sa mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo, pero wag mong isipin na para bang dito ka na hanggang sa walang hanggan. We are all temporary in this world. Marami po tayong mga pinag-aaralan. Minsan ako po ay nasa kolehiyo, pinag-aaralan ko po yung libro ni Rizal, The Rizal's Life. At habang ako po ay nagbabasa, na i-rewind yung mind ko, yung buhay nung panahon ng mga Kastila o panahon nila nung 18th century. Na lahat po ng mga binabasa ko doon, yung mga pangyayari doon, sina mga Padre Damaso, sino pa? Okay, kilala mo si Padre Damaso, mukhang ano pa yun nakasama mo ba yun Okay, so, nare-rewind yung mind ko at habang ako'y nagbabasa, parang nandun ako sa panahon nila. Pero ito pong katotohanan. Sila na nabubuhay noon ay kwento na lamang ngayon. Tama? At yung hindi pa po darating ang Lord, tayo din naman na nabubuhay ngayon, 100 years from now, kung hindi pa darating ang Panginoon, kwento na lang din tayo. At maganda po yung kwento na may kwenta. Amen? Ibig sabihin, kasaysayan ng buhay natin sa paglilingkod. At gusto ko yung sinasabi po ng isang kanta na kinanta po ni Steve Green na yung buhay natin sa mga susunod na henerasyon kahit wala na tayo, mabalitaan pa lamang nila yung pangalan natin, sila po ay na-inspire na maglingkod at sumunod sa Diyos. Hello? Mabalitaan nila yung buhay ni Sister Vicky, pangalan pa lang, nag-aapoy na sila. They are already inspired to obey and to serve the Lord. Amen? Mabalitaan nila yung buhay ni Hannah, they are inspired. Hallelujah. Sabi nila, yung si Lola Hannah, noong siya'y nabubuhay pa. Amen? Hindi yung mabarinig nila yung pangalan mo magiging katatawanan o di manlulupay-pay pa sila, no? Praise God. So, dalawa po ang ating pong mundo na ginagalawan. But the reality of who we are is we are a spirit being living in this world. So kung paano ka mabubuhay, dapat nakabase sa tunay na ikaw. The who you are in the Spirit, that should be the basis and the foundation of your life. Because in this world, we are temporary. God wants us to be successful in this world, pero ang success na hiwalay sa Diyos ay walang kwentang success. Ang success na hindi mo kasama ang Diyos ay walang kwentang tagumpay ng buhay. You are a successful in a wrong thing. In a wrong purpose. Hindi yan ang layunin ng Diyos sa iyo. At yan po ang gusto ng kaaway. Ang ikaw ay maging dependent sa iyong sarili o di kayo mag-dependent ka sa mga tao sa mundo o sa galing ng mundo, sa kakayahan ng mundo. That's what the devil wants to people. They don't want to dependent on God. At yan ang dahilan kung bakit po ipinagbawal ng Diyos ang kumain doon sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay po ng karunungan, sapagkat kapag ang tao po'y masyado ng marunong, ayaw na niyang mag-dependent sa Diyos. Because God made a man to be fully dependent on Him. Gusto ng Diyos, ikaw ay maging dependent sa Kanya kasi Siya ang nakakaalam kung ano ang dapat mong buhay. Ang masaya mong buhay, matanggumpay mong buhay. So if you want a successful life, then you must be fully dependent on God. And you need to have a focus sapagkat nakontamina yung kaisipan natin sa mga sistema ng mundo, sa mga akay ng mundo, panghihila ng mundo. Habang tayo nandito sa mundo, tayo po ay nakikipaglaban sa mga sistema ng mundo at yung sistema ng Diyos. So ibig sabihin parang ganito, nahahatak ka
Ano ba susundin ko? Yung gusto ng mundo, yung paraan ng mundo, yung turo ng mundo, o yung sinasabi ng salita ng Diyos, o yung paraan ng Diyos, o yung kaparaanan ng Panginoon? So, nahihila yung katawan natin. Hello? Ang dami pong temptasyon sa mundo. Sabi nga, nung panahon nila Eva at Adan, isa lang ang temptasyon. Yun lamang pong punong kahoy, no? Na ipinagbawal ng Lord, kainin nila. Na ibig sabihin ay, huwag kayong kakain nito kasi kapag marunong na kayo, you cannot depend on me anymore. At sila'y mapapalayo sa Diyos. At yan pong ayaw ng Diyos. Grabe, no? Ganyan kamahal ng Diyos ang tao. Ayaw niya na mapalayo ka sa Kanya. But the good thing here is this. Kahit nung nagkasala na sina Eva at Adan, bumaba pa rin ang Diyos para hanapin sila. Amen? Kita niyo yung biyaya ng Diyos doon? Nagkasala na nga sila. Hindi ba alam ni Lord na nagkasala sina Eva at Adan? Of course, alam. Pero bumaba pa rin ang Diyos at sinanap, Adam! Where are you? They are hiding. Bakit? Sila po ay nagkasala. Kaya ang nagkakasala, minsan, nagtatago. They are hiding. Pero ito pong kabutihan at biyaya at pag-ibig ng Diyos. Bumaba ang Panginoon, hinanap sila, at binigyan ng damit ng katwiran. Yun po yung damit ng hayop, which is the picture of Jesus Christ. Ang tao gumawa ng sarili niyang damit, ibig sabihin, pantakip sa kanyang kahihiyan, na ang ibig sabihin nun ay they want to face God with their own effort. They want to cover themselves with their own righteousness, with their own effort. Pero ang tinatanggap lamang ng Diyos upang ikaw ay maging katanggap sa Kanya ay yung Kanyang katwiran, His effort. Okay, so let's go back here. Focus, sabihin natin, focus, discipline, commitment. God created us to manage the world. And you are created to be a manager. Pag sinabi mong manager, you are managing something. Inaalagaan mo or ikaw nagbibigay ng kaayusan. For you to become a good manager, you should know how to manage first and foremost yourself, yung sarili mo. You are a manager to yourself. Kaya makikita mo ngayon ang isang tao kung paano siya mag-manage ng iba, nakikita muna kung paano niya i-manage yung sarili niya. Kung sarili mo pa lang hindi mo na kayang i-manage, how can you manage others? Right? So, in the church, ito po, kailangan po ng discipline. A manager has a very good discipline. Kumbaga sa trabaho, para ikaw ay magaling na manager, kinakailangan, nakikita ng mga tao mo kung paano ka dapat sundin. So, we need to discipline ourselves. Tayo naman mga Kristiyano ay kapatid, ang talagang number one na kalaban natin, hindi sa Satanas. You know who is it? Yourself. Ang hirap labanan ang ating sarili. At ang katawan na tamad sa mga bagay na espiritual, yan po ang unang-una mong kalaban. Minsan nga, nabugbog na si Satanas ng kabibintang sa kanya, kasalanan niya lahat. Diba? Yung iba kasing mga Kristiyano, na late siya, o di kaya hindi nakapunta sa church, pagbibintangan niya si Satanas kasi. Sabi ni Satanas, anong ako? Nananahimik ako dito. Ikaw talaga, hindi ka nagdesisyon na pumunta ng maaga.
Hindi ka bumangon. Nagpuyat ka kagabi. Kung ano-ano mang ginagawa mo, kinukuting-ting mo yan. Na hindi naman mahalaga. Wala namang connection sa buhay mo. Wala rin namang connection sa ikakalago ng iyong pananampalataya. Wala rin connection sa ikalalago ng iyong ekonomiya sa bahay ninyo. Pero nagpupuyat ka kung ano nung pinapanood mo dyan sa iyong Facebook o kung saan-saan man dyan na wala namang kwenta. Kaya ka napuyat, kaya hindi ka makagising ng maaga ngayon. Pagkatapos ibibintang mo sa akin. O, di ba? Pati si Satanas nagrereklamo na sa kabibintang, lahat na lang kasalanan niya eh. Sabihin nga natin ulit, discipline. Ayan. If you want to have a successful life, you need to have a discipline. Okay? And commitment. Focus, discipline, commitment. Ang taong committed, mga kapatid, kahit ano pang harang, anong problema, anong suliranin na meron ka, if you are committed to something, no one can stop you. Uunahin mo palagi yung bagay na gusto mong magtagumpay sa buhay mo. Kahapon po ay dumulo ako ng isang seminar at meron po mga kwento na mga naging successful po na mga nagpatotoo ang successful sa buhay nila. Sabi nila, there's a lot of hindrances. Na minsan gusto nang bumigay yung katawan ko pero hindi ako tumitigil. Pagkatapos kong magtrabaho, galing sa school, magturo, lalabas na naman ako para ako'y gawin yung dapat kong tungkulin kasi gusto kong magtagumpay sa buhay. Ang ganda pong mga perspektibo, ang gandang pananaw. Pero kung yung perspektibo mo at pananaw ay panlupa lamang, you are committing yourself in a wrong purpose. And if you are in a wrong purpose, kapatid, papasok po tayo dun sa sinasabi ng Mark chapter 8 verse 36, what can a man profit if he gains the whole world and yet you lose your soul? Kaya, again, we need to have a balanced life. Man shall not live by bread alone, but in every word coming out from the mouth of God. So, ibig sabihin, if you are focusing yourselves sa mga bagay sa mundo because you want your family to be fully fed, supplied sa lahat ng pangangailangan, kinakailangan, tayong mga Kristiyano ay magkaroon po ng focus, discipline, and commitment also when it comes to our spiritual life sapagkat ang tunay na tagumpay natin, ang tunay na kasaganaan natin, ang tunay na pagmumulan ng karunungan natin at tunay na tagumpay ay sa ating Diyos. So, dalawang mundo kinagagalawan natin. But, of course, our foundation is in the spiritual. Kaya again, I want to remind everyone, walang kwenta na ikaw ay successful sa mga bagay sa mundo kung ikaw naman ay naghihingalo sa iyong spiritual na kalagayan. So, let's go to the early church. The early church Christians saw the importance of living a devoted life to Christ and His church. And therefore, committed themselves to walking in covenant relationship with Christ and with each other. Ito po ang buhay ng mga mananampalataya. Bagong-bagong mananampalataya, diyan po sa Gawa chapter 2, sila po ay bagong-bago. Kung hindi po nila itinalaga ang kanilang sarili para lumago sa pagkilala sa Panginoon, sa dami po ng mga persecution ng kanilang kapanahunan, sa dami ng umuopos sa kanila na humantong pa dun sa patayan, na kapag ka nakikita ka na ikaw ay sumasamba, po pwede kang ikulong, po pwede kang hulihin, at yung iba'y pinapatay pa nga. So ibig sabihin, yung pananampalataya ng mga unang mananampalataya ay, there is a decision between life and death. Magpapatuloy ka bang sasampalataya, o ikukulong ka, o di kaya papatayin ka, bibitayin ka? Mabuti na lang walang ganun ngayon. Na kapag po sumampalataya ka ngayon, meron man sigurong nang-uuyam sa'yo, tumatawa sa'yo, or pwedeng ino-oppose ka, nang babash sa'yo, pero hanggang doon lang. Hindi siya hahantong sa papatayin ka, ipapakulong ka dahil ikaw sumampalataya. Pero ito, grabe po ang mga unang mananampalataya, pero ang ginawa nila ay they commit themselves, they devote themselves, then even they discipline themselves, okay, and dedicated themselves to grow in the Lord. Sabihin natin, grow in the Lord.
You need to grow in your knowledge. Of course, in the Spirit, we are already intact. Wala nang mag-grow sa atin in the Spirit. But our knowledge will grow. Pag sinabi mong growing in the Spirit, we are not talking about the Spirit kasi intact po yung Spirit natin. Perfect yan. Perfect ang perfection mo, perfect ang kabanalan mo, perfect ang kapangyarihan, anointing ni Lord, nilagay ni Lord sa'yo. Intact yan, nandiyan lahat yan in the Spirit. Pero when we say you have to grow, meaning in your knowledge. And the word knowledge, no, coming from the word know or knowing. Wala kang knowledge kung wala kang nalaman. At wala ka ring nalaman kung wala kang narinig. Kaya kailangan po dito ng pakikinig ng pakikinig. Na habang ikaw po ay nakikinig, ikaw po ay tumatatag. Nagkakaroon ba ng pananampalataya? At habang ikaw ay tumatatag sa pananampalataya, ano man ngayon ang persecution, ano man ngayon ang mga problema at suliranin na darating sa buhay, even opposition of your faith, you are standing strong because you have a strong faith. At nagkaroon ka ng strong faith because you know and you have the knowledge about Him whom you are believing for. Siya na sinasampalatayanan mo. Ang problema sa ibang mga Kristiyano, mas kilala pa nila yung idol nilang artista kaysa yung sa Panginoon. They have knowledge everything about their Korean drama, favorite artist, no? Alam niyo kung anong paboritong color, anong paboritong sabon, anong paboritong pabango, anong paborito niyang underwear or whatever, even yung kadiluduluhan o detalye ng buhay, they know everything. Inaral pa, ginugil pa, tapos ginaya-gaya pa ngayon. Ganyan yung maraming Kristiyano. Buti na lang walang ganon dito sa EIG. At sa mga nakikinig, ang ating pong ginagaya at ang ating pong buhay, ang ating pong pinaglalaanan ng panahon para makilala pa ng gusto ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Oh, glory to the name of Jesus. Sabi niya, gawa, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral. Grabe, ano? Hindi lang sila basta nag-aaral, masigasig sa pag-aaral. Nang mga itinuturo ng mga apostol, so ibig sabihin, ito yan hindi lang basta sila yung nakikinig. Yung itinuturo ng mga apostol, pinag-aaralan nila. At habang pinag-aaralan nila, napapatunayan nila na totoo yung sinisabi ng Scripture about what they've heard from the apostles, then they are strong in their faith then. Kasi hindi ka magiging strong sa pananampalataya, kapatid, kung hindi mo inaaral at hindi mo pinapaniwalaan yung katotohanan ng sinasabi ng isang lingkod ng Diyos na ito po yung ibig sabihin dun sa Bible. Hallelujah. Ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay upang gunitain ang Panginoon, at sa pananalangin. So meron pong 4 na bagay. There were 4 main things the Bible says they devoted themselves to. Ano po yung number 1? Sa apostles' teaching, meaning to the Word of God. Number 2, fellowship. The whole gathering. Pag sinabi mong the Word of God, patuloy silang nakikinig at patuloy po silang nagkakaroon po ng devotion. Meaning, personal studying of the Word. So if you want to grow, you need to have a personal study of the Word of God. I pray that every one of you listening here right now, and even to every one of you, mga nakikinig po sa inyo pong tahanan kung saan man po kayo, I pray that you have a heart dedicated and committed, and you're gonna discipline yourself to focus yourself on the Word. Because without the Word, you cannot know God. And without knowing God, you cannot serve God with all your heart. You cannot really commit yourself. You cannot really put your trust in the Lord unless you know Him.
Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo siya paglilingkuran. Kayo ba, sa mga hindi nyo kilala, pinagtitiwalaan nyo? Kapag nagtiwala kayo sa mga hindi nyo kilala, madedenggoy ka niyan, may scam ka. Lalong-lalo na po when we say about, sabi nga po ng Bible, biblical din eh. Ang demonyo, hindi siya nagmumukha pagka kinaharap mo. Hindi siya maglalabas ng pangil, ng sungay, ng buntot, hindi siya maglalabas ng kapa na parang, di ba? Tapos hindi siya magpapakita sa iyo ng pulang mata. Hindi siya magmumukhang demonyo. Ano sabi ng Bible? Magmumukha siyang anghel sa pananalita, sa everything. Kaya din minsan doon tayo nadideceive. Right? But if you know the Word of God, you cannot be deceived. So, 4 na bagay. Word of God, church gathering, home group gathering, yun po yung mga Bible studies natin, yung po mga cell groups natin, they are dedicated. And a life of prayer sa pananalangin. So ito pong 4 na ito po nakita natin na buhay ng mga unang mananampalataya upang sila ay maging matagumpay na Kristiyano. Nakita po ninyo ang buhay kapag nababasa po ninyo ang Book of Acts. Grabing persecution. If you're gonna put yourself into their shoes, pag pumunta po kayo doon, habang nagbabasa kayo ganito ang ganda po na ilarawan sa isipan natin na ilagay mo sarili mo na nandoon ka sa sitwasyon na yon. Sa tingin mo, kapag ikaw yung nandoon, magpapatuloy ka kayo sa pagiging Kristiyano. Kapag yun ang nakikita mo, mga kapatid, wow! Kung ngayon nga yung iba, hindi talaga, wala naman dito Yung mga paandap-andap, yung mga hindi talaga makapag-commit, mga kapatid, ito lang you need to discipline and talk to yourself mula sa taong 2026 na to. I-dedicate mo ko ang sarili ko, pipilitin ko ang sarili ko, didisiplinahin ko ang sarili ko, hihilain ko ang sarili ko. I will serve the Lord. I will go to church. I will speak His word. I will testify His word. I will share it to people. I will use this body to pray before the Lord, and I will feed my mind and my heart with the word of God. Gaano man karami ang gawain sa mundong ito, gaano man karami ang mga dapat kong bayarin, gaano man karami ang dapat gawin sa mundong ito, I have to make it sure na hindi ako mawawalan na sa pagnilay ng salita ng Diyos. I have to make it sure na ang salita ng Diyos ay hindi ko mapapabayaan, kundi uunahin ko palagi. Do you want a successful life? Mga kapatid, believe Matthew 6:33. Amen? Do you believe Matthew 6:33? Maybe you gonna put and give God the priority in your life. There is a promise, all these things shall be added unto you. Alam niyo mga kapatid, why Sunday? Why we gathered Sunday? Because Sunday is the first day of the week. Right? First day of the week. Every first of our life, your first hour or moment every time you wake up every morning, give it to God. Give to God. Your first day of the week, give it to God. Your best, your increase, sa lahat na may increase dumarating sa iyo, give it to God. That's how you put God first in your life. And Christians must learn to put God first in their life. Laging ang Diyos ang prioridad, una sa kanilang buhay. And that's my prayer, na lahat ng mga tinuturuan ko, lahat ng aking pinapahayagan, maging sa mga nakikinig sa atin online, ay matutunan that put God first. May problema ka? Never mind the problem. I will put God first. I will not praise my problem, I will praise my Lord. May pangangailangan ako, aside ko muna yan, unahin ko muna ang Diyos.
Linggo yan, maraming trabaho, maraming mga orders, maraming dapat gawin. I-set aside ko yan, unahin ko muna ang Diyos. It's now time for us to be a committed, focused, dedicated Christian so that we can experience heaven here on earth. Para nang sa ganun ay matutunan natin at may pakita natin sa mundo na kapag ang Diyos ang inuna mo, ang Diyos ang prioridad mo, buo ang buhay mo. Anong may papakita natin sa mundo kung katulad din lang namin tayo sa mga taga-mundo na ang inuuna nila ay ang kanilang sarili, pangangailangan, pamilya, everything in this world. Pag may problema, yun ang inuuna. Kapag may pangangailangan, yun ang inuuna. Kapag mayroon pong kalayawan, yun ang inuuna. Pag mayroon pong mga social gathering, yun ang inuuna. At kapag may time, saka lang pupunta sa Diyos. Ano ngayon ang pagkakaiba natin sa kanila? Kapatid, hindi tayo religyoso. Tayo'y mga anak ng Diyos. We are a citizens of heaven. It's now time for our mind to be transformed. We are not religious people. We are the people of God. We have the very nature of God in the inside of us, that this nature in the inside of us wants to praise the Lord always. So, word. Apostles' teaching. Ano sabi nila? Gawa 2:42. Ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Every believer needs to grow in his or her knowledge about the Word of God. Every believer. Kaya, just ask yourself, gaano nakalalim ang pagkaunawa ko sa Diyos at sa Kanyang salita? You know, if you know yourself if you're growing. Right? Ito po ang measurement natin. If you love the world more than the Word of God, ibig sabihin, your life is still attached to the world. If you love anything in this world more than God, ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa na ang salita ng Diyos ay na-digest ng gusto. Kasi, if you're gonna digest the Word of God and believe the Word of God, alam niyo ba na kapag pinaniwalaan mo at naging buhay ang salita ng Diyos sa puso mo, eto po ang darating sa isipan nyo. Malalaman mo, walang kwenta ang lahat ng bagay sa mundo sapagkat pansamantala lang ang lahat. Everything is temporary in this world. And that's the reason why many Christians cannot do and commit themselves totally and fully to the Lord. Sapagkat para bang ang buhay nandito sa mundo. Actually, hindi naman natin sinasabi na wala ka ng time sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa pag-aaral. Hindi ibig sabihin na wala kang time. Ang haba nga eh. Ang sinasabi lang natin dito is, put God first. Sa 24 hours, dapat actually nga, kung 10% nga ng 24 hours, dapat 2.4 hours yan eh. Di ba? Eh maglaan ka lang ng isang oras, 30 minutos na lang sa pagbabasa ng Bible. 24 hours a day, pagkatapos sabihin mo, wala kang time sa Lord, lahat kinuha natin. 7 days a week, tapos wala kang time sa Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, sila yun. O baka ikaw yun. In order to exercise the wisdom of the Word, we first need to know the Word. We cannot have the wisdom of God. Oh, I tell you, God's Word is wisdom. Ito po napansin ko, no? Lagi kong sinasabi, I am an average person. Na kung po'y nag-aaral, mas mataas di hamak ang grade ng mga anak ko ngayon. Kasi sa akin noon 73, 74. May mga tagsa 75 naman na iba, di ba? Kaya lang yung average, alam niyo yung average, yung kabuuan, 74. Kaya pag nag-line of 8 ako noon, ay tuwan-tuwa na ako, magpapakatay na ng baboy ang baba ko noon. Ibinigyan ko ng manok yung teacher kasi bagsak ako. Aboy, 76 grade ko. Di ba? Average.
Pero ito po napansin ko, no? When I focus on the Word of God, noong ako po'y nakakilala sa Panginoon, I was in college then, tumalas yung isip. Kasi nga, once ng isipan mo ay nag-iisip na sa mga bagay na hindi lang pangmundo, kundi even in the Spirit, ay tatalas talaga. Nagsasharpen ng mind ang Word of God. Nung nakakilala ako sa Panginoon, grabe. Yung mga pinag-uusapan ng mga matatalino dati, hindi ako nakakasabay, hindi ako nakakasunod. Pero when I am in the Word of God, wow, pasok na pasok. At hindi lang pasok na pasok, you can speak to them with confidence na. You can share, you can communicate with them with confidence na. Kaya sabihin ko sa inyo mga kabataan, gusto nyo maging matalino? Gusto nyo mahasa, ma-sharpen yung mind ninyo? Dive into the Word of God. Hallelujah. At alam nyo ba kung bakit ganon? Kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, ay nabubuhayan ka at ikaw ay nagkakaroon ng lakas, nasa-sharpen yung mind, naintindihan mo yung panukala ng Diyos, naintindihan mo yung mga plano ng Diyos. You know what's the reason? Because the Word of God is life. Hindi po, the Word of God has life. Now, the Word of God is life. Ang salita ng Diyos ay buhay mismo. Kasi sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay all Scripture is God-breathed. Ibig sabihin, hiningaan ng Diyos ang kanyang salita. Ano ba yung hininga ng Panginoon? Nabasa niyo kung paano nalikha ang tao? Ang tao nilikha mula sa alabok. Nag-form ang Lord ng tao mula sa alabok. Diba? Nung na-form na niya, ribulto, tao. Paano nagkaroon ng buhay yon? Ang sabi po ng Biblia ay, God-breathed. Ibig sabihin, hiningaan po niya yung kanyang ginawang tao mula sa alabok at naging buhay na kaluluwa. So ibig sabihin, ang breath ng Lord, ang hininga ng Diyos ay buhay. Yung walang buhay, nung hiningaan ng Diyos, yung tao, nagkaroon ng buhay ang tao. So ibig sabihin, that life that we have now, it comes from God. You understand me? At ito po ang sinabi ngayon ng Bible. Ang salita ng Diyos, all Scripture is God-breathed. Ibig sabihin, hiningaan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ngayon ay nagbabasa ng Biblia, yung buhay ng Diyos in the Spirit, lumalakas ka, na-energize ka, nagkakaroon ka ng karunungan, katalinuhan. Ikaw ngayon ay nagkakaroon ng kasiglahan, nagkakaroon ka ng joy. Gumagaling ka. At dyan din ang sinasabi ng Biblia kung bakit ang salita ng Diyos ay kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. Why? Because the Word of God is life. It was breathed by God. So in other words, ganito. If you are diving yourself into the Word, ikaw ay nagda-dive doon sa buhay ng Diyos. Kaya mga katawan na yan, yung isipan na yan na lupaypay na, yung isipan na yan na punong-puno na ng negatibo, na pananaw, nabubuhay. Now you know, mga kapatid, kung bakit may mga Kristiyano na lupaypay, kulang po sa diving sa Word. Hello? Hindi ako naniniwala na naglulunoy ka sa salita ng Diyos, you focus yourself on the Word of God, and yet, manghihina ka pa rin. Problemado ka pa rin. Hindi mo pa rin alam gagawin mo. Punong-puno ka pa rin ng kalungkutan. Punong-puno ka pa rin ng bitterness. Punong-puno ka pa rin ng mga bagay na katulad ng mga tao sa mundo. Sama ng loob. Alam niyo ba, the Word of God will purify you. Our thoughts. Sabihin nga natin, the Word of God will purify our thoughts.
Na ibig sabihin, if your thoughts is being filled with negativities, kung ang isipan mo ay punong-puno ng negativities, sama ng loob, rebellion, depression, stress, anger, fear, every negative things that comes from the devil. Kung lahat ng yan ay punong-puno ka, if you dive into the Word of God, and you allow the Word of God to sink in unto you, lahat yun tunaw. Kasi hindi pwedeng magtagal ang anumang espiritong galing sa demonyo doon sa salita ng Diyos. Hindi magtatagal yan. Alam niyo kung bakit walang demonyo sa langit? Bakit po? Sabihin niyo, bakit po? Eh, hindi siya pwedeng pumasok doon. Tunaw siya doon eh. Hello? Hindi makakapasok ang demonyo ron. Kung noon, sinasabi po sa Bible, kung noon si Satanas, pauli-uli siya doon, di ba? Sabi nga, manik panahon, sabi ng Bible, noon yun, nung hindi pa namamatay ang Panginoon. Pero nabuhay na maguli ang Panginoon, dala niya ang kanyang dugo, ay hindi pwede. Nilinis na yun ng dugo ng Panginoon. Hindi na pwedeng tumuntong si Satanas sa trono ng Diyos. Hindi na siya pwedeng humarap doon. Ikaw pwede pa. Tayo pwede pa. You understand me? Glory to God. Hallelujah. So the Word. Alam niyo ba that when you're soaking yourself to the Word, you're soaking yourself to Jesus? Because, the Word actually is no other than Jesus. In John chapter 1 verse 1 to 5, nang pasimula naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. I don't know if you can picture it in your mind what this verse of the Bible says. Nang pasimula. Ibig sabihin ng pasimula, wala pa ang mundo, nandun na ang simula. Even without the world yet, no world yet, wala pang mundo, doon sa simula, nandoon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. At kung wala ang salita, walang anumang nalikha ang nalikha. Do you understand? So ano pong lumikha ng lahat ng bagay? Ang salita. Ang salita ay siyang pinagmulan ng buhay. At ang salita na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi doon sa verse 14 ng John chapter 1, ang salita ay naging tao. Tumahan sa atin. So meaning mga kapatid, the Word, the living Word is Jesus Christ Himself. Siyang nagbigay ng buhay. Kaya kung ang isang mananampalataya, if you are diving yourself into the Word, then you are connecting your mind and your thoughts with the life. Doon po sa buhay. Kaya ikaw ngayon ay nabubuhayan. Kaya alam po ninyo, dito ko po natutunan na walang problemang pwedeng mampalupaypay sa'yo. Mangpahina sa'yo. Walang report ng doktor o anuman pong mga resulta ng laboratorio na pwedeng mangpahina sa'yo. Walang kawalan sa pitaka o laman ng pitaka o ano pa man namang papahina sa iyo. If you have the Word of God, it can create everything that you need because the Word of God is alive, living, active, the same power yesterday, today, and forever. That is the Word of God. Kaya mga alagad, they devote themselves to the Word. Huwag mong sabihin nagsasawa ka sa salita ng Panginoon. Kapatid, ang kanin pwedeng nakakasawa. Kaya lang walang nagsasawa sa inyo ng kanin eh. Yung iba sa inyo dito, ang tatanda na pero kanin pa rin ng kanin. Sabi nga ng doktor huwag ka nang magkakain ng kanin. Mataas ng sugar mo kasi nagkaka-sugar yan. Di ba? Ano pa rin lamon pa rin ang lamon ng kanin. Bakit? Hindi ka nagsasawa Kapatid, kung paano hindi ka nagsasawa ng kanin, huwag kang magsawa sa salita ng Diyos. Hindi ka niya bibigyan ng diabetes.
Hindi ka niya bibigyan ng anumang sakit at karamdaman, kundi pagagalingin ka niya sa lahat ng iyong sakit at karamdaman. Oh, glory to God. Ang ganda, no? Walang anumang nalikha ang nalikha kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay. Ano po yung word na nasa Kanya ang buhay? Nasa salita ang buhay. At ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Kaya kung walang buhay mula sa salita na nasa isang tao, wala siyang liwanag. Kaya makikita nyo every December, meron pong mga ilaw-ilaw. So what's the meaning of those ilaw-ilaw? Kasi dahil pong naglalagay ng mga ilaw-ilaw, pa-ilaw, pagkatapos nagiinuman sila, they don't know about the meaning of those lights. Ano ibig sabihin yan? It is the picture that the light comes in, dumating sa mundong ito. Pero hindi nila intindihan, parang ilaw lang na parang bituin, na kumuti-kuti-kutitap, mga kapatid, no? They don't really understand. Pero tayo na unawaan natin na yung ilaw na yun yung buhay. At kung bakit tayo nagliliwanag, kung bakit may ilaw, sapagkat yung buhay ay dumating sa buhay natin. Kaya kung wala sa iyo yung buhay, at yan ay ang Panginoong Jesucristo, ang salita ay wala kang ilaw, wala kang liwanag, wala kang direction, walang kulay ang buhay mo. Di na yung mga nangyayari, di ba, kapag may ilaw nagkakaroon ng iba-ibang kulay, di ba, iba-ibang kulay. Ibig sabihin, nung dumating ang liwanag sa iyong buhay, at yan po ay ang liwanag na yan ay ang buhay mula sa salita ng Diyos. At ang salita na yan, nalilikha, na siyang dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng mundo, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa mundong ito, and specifically sa buhay mo, nagkaroon ng liwanag at kulay ang buhay mo. And that's the meaning, mga kapatid. Na kahit hindi ka na maglalagay pa ng mga kulay-kulay dyan sa pisngi mo, ano pa man dyan, kulay ng buhok, kulay ng kulay, o naman pa, makulay na ang buhay mo, sabagat si Kristo na siyang buhay nasa sayo. Amen? Hindi ko sinasabing huwag kayong magpakulay, ha? Pagkulay kapag may pera, huwag lang utangin. Amen? Tsaka nakapagbigay ka muna ng ikapu mo sa Panginoon. Amen? Nasa Kanyang buhay, at ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at kailanman hindi madadaig ng kadiliman. Ito po ay speaking to Jesus. At ang kadiliman po ay larawan po ng lahat ng mga problema, kalungkutan, suliranin. So sa mundong ito, kahit nandito tayo sa mundo na fallen world, this world is fallen. Puno ng kalaswaan, patayan, kasakiman, corruption, greediness, rebellion. Nandito lahat sa mundo. Sakit, karamdaman, kahirapan, nandito lahat sa mundong ito. Kaya huwag kang magtaka kung minsan tatamaan ka. Pero sabi po rito, kapag nasa iyo ang liwanag, hindi madadaig ng kadiliman ang liwanag na nasa sayo. Hindi niya madadaig ang buhay ng Panginoong Jesucristo na nasa sayo kahit gaano pa kadilim ang mundo. Oh, that's the meaning. I really love what we are talking here. Kaya if you're gonna focus yourself on the Word, soak yourself on the Word, glory to God, you shall be strengthened all the days of your life. Hallelujah. And this word, Jesus is the word. It is the message and reality of Christ, the King and Savior of the world, that is the Word of God. Everything in the Bible ultimately points to Jesus. Kaya nga po, Genesis, Exodus, Leviticus, up to Revelation, it points out to Jesus. Kaya meron ako narinig na in Genesis, di ba? Exodus, makikita mo lahat doon yung si Jesus. Amen? And in Revelation, lift up your eyes, church. He is the King of kings and the Lord of lords. So sa bawat libro po in the Bible, it is Jesus. And the very message of the Bible is
Jesus. At sino ulit si Jesus? He is the source of life. Therefore, if you're gonna soak yourself in the Word, then you're soaking yourself in life. Kaya na-strengthen ka. Napapalakas ka. Yung maruruming mo mang isipan, nalilinis yan. Di ba kapag tayo ba'y naliligo? Ang daming picture niyan kapag tayo ba'y naliligo. Bakit na naliligo? Para yung mga kumapit sa katawan natin na hindi ka nais-nais, yung lumabas sa katawan natin na hindi ka nais-nais ay may flush out. Malinis. Andiyan din ang picture ng paghuhugas ng Panginoong Jesucristo ng paa ng mga alagad. Hindi lamang po tungkol ito sa paglilingkod ni Lord, sapagkat ang paghuhugas ng paa ay kaugalian ng mga Hudyo. Na bago ka pumasok doon sa kanilang tahanan, lalong-lalo na kapag ikaw ay galing sa malayong biyahe, at ang biyahe ng araw ay lakaran. Hindi pa naman sementado ang daan ng araw. So ibig sabihin, yung paa ng mga biyahero, punong-puno yan ng alikabok. Kaya bago pumasok po yan sa bahay ng kanilang pupuntahan, meron po doon tagahugas ng paa. Para nang sa ganun, malinis yung paa na papasok. At yung pong tagahugas na yan po yung pinakamababang posisyon ng nagtatrabaho sa bahay. And Jesus Christ took the lowest position. Hugasan niya ang paa ng mga alagad. Kaya nga ayaw magpahugas si Peter eh. Wag, sabi niya. Ikaw master ko, tapos ikaw maghuhugas sa akin. Sabi naman ni Lord, kung hindi ka magpapahugas, hindi kita alagad. Si Pedro hyper eh. Sige, hindi mo lang ako paliguan, paliguan mo na rin ako. Gusto mo paliguan na rin. So, he took the lowest position. Pero ito pong ibig sabihin yan. Ano sabi ni Lord kay Peter? Nung sabi ni Pedro wag mo lang hugasan, paliguan mo ako. Ang sabi ni Lord, hindi mo kailangan mapaliguan, malinis na kayo. Diba? Malinis na pala sila Bakit kinakailangan pang hugasan yung kanilang paa? Ano po ibig sabihin nun? Ang paa ay ginagamit na panlakad. Tama? Yan ba ginagamit yung panlakad o pansubo? Panlakad. Nang ibig sabihin, while we are walking in this world, tayo po'y naglalakbay sa mundong ito, maraming nasasagap tayo na kung ano-anong karumihan. Balita, chismis, sakit, kahirapan, everything. Marami tayong nasasagap. Kayo pong mga may edad na, mas marami kayong nasagap at mas marami na kayong naging karanasan. Di ba? Na kung ano-ano po mga nasasagap natin sa mundong ito. Ang dami na nating biyahe. Yung pong mga bata-bata pa, konti pa lang yan. Pero mas marami kayo ngayong masasagap. Kasi nga, ang dami, lahat. Maski yung balita sa Japan, balita sa Korea, balita sa nasasagap nyo na. Kung nung kami mga bata, wala lang. Ang nasasagap lang namin, yung mga nandudun lang sa paligid namin. Pero ngayon, sagap nyo lahat. Na habang tayo po'y naglalakad sa mundong ito, ibig sabihin, marami tayong marumi. No? Malinis na tayo kasi nanlinis na tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya lang habang tayo po'y naglalakbay sa mundong ito, ang dami nating mga nasasagap na mga kung ano-ano mga balita na nagpapanghina sa iyo. Kung ano-ano mga balita na nagbibigay sa iyo ng galit. Kung ano-anong balita na nagbibigay sa iyo ng panlulubo. Kung ano-anong balita na nagbibigay sa iyo ng takot. Kung ano-anong balita na may sakit at karamdaman na ayaw mo nang lumabas. So, ang dami pong mga balita na pwedeng mangpanlumo sa iyo. Yun po yung mga dumi na nasasagap natin. Bagamat tayo po'y malinis na sa dugo ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin yon, kailangan mahugasan ka. So, ibig sabihin, the water is the picture of the Word of God. So, kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos parang nahuhugasan yung kaisipan natin. Nahuhugasan yung puso natin. Na yung pananaw natin, instead of focusing on what is happening in this world, when we are soaking and putting on our mind and giving focus to the Word of God, nahuhugasan tayo sa mga masamang nababalitaan natin mula sa mundong ito. Upang nang taganon, maruloy tayong nagiging malinis at malakas, presko.
We feel so fresh. Di ba? Kapag kayo po'y ilang araw nang dinaliligo, parang ang sama ng pakiramdam niyo. Pero pag naligo ka, wow, fresh na naman. Hello? Same thing in the Word of God. Glory to God. Hallelujah. So, His Word brings faith. Habang ikaw po ay nanghihina, dahil po bakit nanghihina ang tao? Sa tingin niyo, ba't kayo minsan nanghihina? Ito po ibig sabihin yan. Mas marami ka ng mga naririnig at natatanggap na salita ng mundo kaysa salita ng Diyos. Kaya yung tao pong Kristiyano, yung Kristiyano pong nanghihina sa pananampalataya, tapos sabi, Pastor, pag-pray mo nga ako. Dami kong problema, Pastor. Pastor, gusto ko na bumigay talaga. Diba? Alam nyo, anong gagawin dito? Kahit anong prayer mo dito, hindi yan lalakas. Hanggat hindi siya makikinig ng salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ang tunay na nagbibigay ng kalakasan at buhay. God's Word is life. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, pag lumakas yung pananampalataya mo, walang problemang pwedeng makaigapi sa'yo. Pastor, iniiwan ako. Pastor, nalugi ako. Pastor, ito yung anak ko. Pastor, ganito ako. Pastor, wala akong pera. Ay, pag malakas ang pananampalataya mo, hindi mo makikita ang lahat ng yan. Ang makikita mo, God will provide. Ang makikita mo, the Lord will heal you. The Lord will supply all your needs. Yan ang makikita mo. Kaya nga po, ang salita ng Diyos nagpapalakas. Ang sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabihin nga natin, pakikinig. Kaya lang, yung napakapakinggan mo dapat salita ni Kristo. In other words, yung napapakinggan mong salita dapat patungkol sa ginawa ni Kristo. It's all about Jesus Christ. At doon ka mapapalakas. Hindi yung nakarinig ka ng salita tapos instead na lumakas ka na-condemn ka pa. Nanghina ka pa. Sabi mo, ayaw ko na. Suko na ako. Pinapagalitan ako sa trabaho. Pinapagalitan ako ng mga anak ko. Pinapagalitan ako ng asawa ko. Lahat na lang daw mali ako. Punta ako sa church para lumakas ako. Pinagalitan na naman ako ni Pastor. Ayaw ko na. Di ba? Kasi nga, lahat na lang napapagalitan. Wala nang tamang ginawa. Kaya sabi, magpapakamatay na lang ako. Alam nyo, pag dumating po yung point na parang gusto mong magpakamatay, ibig sabihin, parang akala mo, yun na lang ang solusyon. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi yan ang solusyon. Si God ang solusyon. If you soak yourself into the Word of God, you shall be strengthened because the Word of God has faith in it. May pananampalataya doon. Huwag mo gayahin yung ang dami-daming problema. Magpapakamatay na lang ako. Meron siya na sa lubong, ba't ang lungkot-lungkot ng mukha mo parang mas matindi pa sa Biyernes Santo? Wala nagmamahal sa akin. Lahat na lang na ginagawa ko mali. Mali na lang lahat na ginagawa ko. Anong gagawin mo? Magpapakamatay na lang ako. Sabi nung kaibigan niya, kapatid, huwag mong gagawin yan. Mali yan. Ayan, mali na naman ako. Lahat na lang na sinasabi niya, puro mali. Kapatid, if you want to be strengthened, hear the word. Kaya lang ganito po ang totoo niyan. Kaya nakikinig ka ng salita ng Diyos, kung hindi nag-sink in, ibig sabihin, hindi pumapasok. Kasi meron yun Sa dami ng iniisip mo, dami ng problema mo, dami ng nangongondena sa'yo, parang yung isip mo nakokondena, pati yung sarili mo nakokondena, if you read the Word of God, walang pumapasok. Pastor, nagbasa naman ako pero parang dami ko pa rin problema. Ibig sabihin, hindi nakapasok. May humaharang, may humahadlang. Imposible kasi na totoo yung pakiramdam mo pero hindi totoo yung salita ng Diyos. Ang sabi na nga ng salita ng Diyos, ang salita niya ay kagalingan, kalakasan, kayamanang, karunungan.
Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Tapos ikaw naman, hindi pumasok, hindi ko naramdaman. Alam nga naman na yung pakiramdam mong totoo, ang salita ng Diyos hindi totoo. Kasinungalingan yun. The reason why you remain on that situation is your mind is filled with things in this world. Suffocated ka na. So, anong gagawin mo ngayon? Release it. Release forgiveness. Release bitterness. Release those poisons in your heart. Release this greediness, those ambitions in this world. Release the competitive spirit. Release just to prove yourself that you are true sa mga tao. Release that. Hindi mo kinakailangan gawin yan. What are you gonna do? Humble yourself before the Lord and say it, Lord, I need you. I need you, Lord. And try to cry in the Spirit. Umiyak ka in the Spirit. Or magtangs ka. Kung hindi mo kayang magtangs, umiyak ka na lang in the Spirit. Umiyak in the Spirit, cry in the Spirit. Ibig sabihin, if you're crying in the Spirit means you are in the Spirit. Hindi, kasi kapag umiiyak ka na in yourself, self-pity yun. Naawa ka sa sarili mo. Kawawa naman ako. Walang nagmamahal sa akin. Ibinuhos ko lahat ng lakas ko. Lahat ng panahon ko, binigay ko na. Iniwan pa rin ako. Alam mo, gano'n. Ano po yun? Hindi po yun crying in the Spirit. Crying in the flesh. At sinasakyan lang ng demonyo yun. Alam niyo, crying in the flesh, sumasakay po doon ng demonyo. Sabi ng demonyo, kawawa ka naman. Palalakasin niya ngayon yung emotion mo. Negative emotion. Lalo ka ngayon magre-rebelde. Kaya po yung pag-iiyak mo ay hindi po nagbunga ng kapayapaan. Ibig sabihin, it's not a crying in the Spirit. Because a crying in the Spirit meaning you are in the Spirit and you are crying in the bosoms of the Lord. Lord, it is you that I need. Ibinibigay ko lahat sa iyo. I cast everything unto you, Abba, Father. And thank you for your love. And you're crying in the Spirit. After that you cry in the Spirit, you feel so released. Pagka na-release ka, nawala na yung sama ng loob mo, nawala na yung galit mo, nawala na yung inggit mo, nawala na yung pagiging greedy mo, nawala na yung mga ambition mo sa mundo, nawala na rin yung competitive spirit mo, and you are living in love, you are smiling now. Glory to God, and you can say, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. And when you read the Word of God now, hallelujah, pumapasok na siya. Habang bumapasok ang salita ng Diyos, lumalakas ka na. At habang lumalakas ka na, nagpapalakas ka na rin sa iba. At ito ngayon, nagpapahayag ka na ng salita ng Diyos. Oh, I tell you, hindi ka manghihina kung nakakapasok ang salita sa puso mo. Hindi ka manghihina. The Word of God is forever true, but not your feelings. Ang damdamin ng tao ay deceptive. Ang sabi ng Jeremiah, ang puso ng tao ay puno ng pandaraya. Kaya wag po tayong manangan sa ating pakiramdam. Nasaktan ako, ginawa ako na ganito, yung ginawa akin. So ibig sabihin, makasarili yun. Wag tayo makasarili. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, doon tayo. Amen? So we're gonna end in this. God's Word brings maturity and equips us for serving God. Next slide. In 2 Timothy 3:16-17, lahat ng kasulatan, sabi nga natin, lahat ng kasulatan, all the Scripture, ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Doon sa English, God-breathed. Yan siya sabi ko kanina. At mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Pagsasaway. Kaya ang salita ng Diyos minsan, para kang nasasaway.
Huwag niyo sabihin, pinapatamaan ako ni pastor. Hindi si pastor. The Word of God is like a sword with a double edge. Pag akala mo tinatamaan ka ng salita ng Diyos, hindi ka sinasaktan. Pinupruning ka, nililinis ka niya. Because the Word of God is life. Inaalis niya yung hindi tama. Naalala ko po yung sinabi po doon, yung agila. Yung agila na 40 years old na, pwede pang mabuhay ng another 40 years old. Kaya lang, kinakailangan meron po siyang sakripisyong gagawin. Pupunta siya sa isang mataas na lugar at doon, i-isolate niya ang sarili niya. At hayaan niya na kahit magutom, hindi siya aalis doon. Anong gagawin niya ron? Yung tuka niya na matandang-matanda na hindi na makakatuka, kinakailangan mabasag yun. Kaya yung tuka niya, ibinabasag, binabasag yung tuka niya doon sa bato. Pak! 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 Masakit yun, hindi po yung madali. Hanggang sa matanggal siya. Pag natanggal, wala na siyang tuka. Pag walang tuka ang agila, hindi siya makakain. At pagkatapos ng mga ilang araw, tutubo na yung kanyang tuka. Nagiging bago na ulit. Hello? Naging bago na. At nung bago na, hindi pa rin siya pwedeng umalis. Kasi nga, dahil matanda na siya, hindi na siya makalipad. Yung kanyang mga pakpak, yung mga balahibo niya ay basag-basag na. Kailangan mapalitan ng magandang balahibo. Dahil bago na yung tuka niya, tinatanggal niya lahat yun. Lahat, tinatanggal niya lahat. So hanggang wala na siyang balahibo. Pag wala na siyang balahibo, hihintayin niya na tumubo yun. Kapag tumubo na ulit, bago ang tuka, bagong lahat ng balahibo, na panibagong lakas muli siya. At muli siyang mabubuhay ng 40 taon. So, ibig sabihin, there is a sacrifice na gagawin ng isang agila. Same thing with us. If you want your life to be activated again, parang tumanda ka na at ang dami mo ng mga pagkakamali at pagkukulang sa mga nakaraan, hayaan mo na linisin ka ng salita ng Diyos. Maalis ang mga dapat na maalis. Upang sa ganon, magpanibagong sigla ka. Ang salita ng Diyos ay nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Hindi yung damdamin mo, kundi yung katotohanang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging karapat-dapat at ano sabi? At handa sa lahat na mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kung meron man tayong correction, lalong-lalo na kapag ang pastor, actually ang pastor, sa akin lang in my heart, walang intensyon ang pastor na saktan ang sino man para lamang hiyain o di kaya ay i-disconnect. No. The very desire of a pastor is he wants all his congregation to live according to the Word of God at magsumandal sa pangako ng Diyos at mabuhay alinsunod sa sino siya in the Spirit. At ang tagumpay, kagalakan ng isang pastor ay nakikita ang mga congregation, ang lahat ng mananampalataya, lalo na mga leaders at lahat ng mga workers na nabubuhay na matagumpay alinsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya wag na wag kayong magkakaroon ng tampo sa inyong mga pastor. Galit sa pastor. Because the pastor has never have an intention to hurt anyone, but to correct. Ang salita ng Diyos ang ginagamit. We are speaking out of love, everyone.
So dito muna tayo magtatapos. 4 yan. Isa pa lang po ang ating pong napag-usapan. Praise God. Are you blessed today? Hallelujah. Glory to God. Pwede bang tayong lahat tumayo? Palakpan natin ang Panginoon.